Bayanihan, amen? Okay, hindi lang mga, of course, yung gusto ko rin magpasalamat, yung mga nanay natin, mga teachers natin, nag-effort para sa birthday ni Clint. Okay, in behalf sa amin, dalawa ni Ma'am Vic, salamat sa inyo, church. Okay, at happy si Clint, nakita ko na, siya? Excited siya, no? So, yun man lang joy. Especially yung natanggap niya na toy. Oh, happy siya, excited niya. Gusto niya nang buksan. Sabi ko, hindi lang sa bahay lang. Kay, hindi na yan kumplito mamaya pag uwi natin. Yung nakasupot na So, excited siya kay may mixer daw siya. May dump truck siya. O sige, mag-construction. Na tayo? Kumplito na ang heavy equipment. Okay, so, yun, no? So bilang tatay, happy man tayo makita yung ating anak na happy din. Okay, church, once again, thank you po, no? And sabi ko bukas, wala man tayong budget. Ipaano lang namin, Brad, sa Rainbow Slide doon sa Matulas. Ano yun? Lantaw Marbil, Brad. Yun lang, joy na yan. 100, parang katatlo na yan eh. Tatlo na yung slide. Okay, yun yung minsan, kakulit siya, Daddy, we will go to the Rainbow Slide. Okay, since na medyo pagod ating mga men, I prefer na next Sunday na lang yung ating continuation para sa ating lecture. Okay, ito yung devotional namin kahapon. Kunti lang kami, kaya gusto ko i-share ito sa ating lahat ngayong hapon. And hopefully, matapos tayo ng early. Amen? Philippians 2:5, tayo please. Philippians chapter 2, verse 5. Salamat po sa strength bigay ni Lord sa atin ngayong hapon. Salamat na at least meron na tayong na-prepare pakunti-kunti na mga kahoy, no? Para sa ating conference. Okay. 2:5, Philippians 2:5, please. Chapter 2, verse 5. Chapter 2, verse 5. Okay, sabay-sabay nating basahin ang verse na ito. Chapter 2, verse 5. Ready? Read. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Take note the word, let this mind be in you. Yun yung gusto ni Paul na gisabi niya sa mga Philippian believers na gustong ma-adapt na mind ng mga Philippians. Okay, let's pray po. Dear God, salamat po this afternoon. Salamat sa good weather. Lord, na binigay niyo sa amin, hindi nag-ulan. At thank you doon po, Lord, sa lahat ng mga adult men, young men, ngayang people, nagtulong sa pagmasa, paghakot. Lord, sa aming bayanihan, salamat sa mga men, nag-cooperate, nagdala ng lagari, nagdala ng wasay, para, Lord, makaputol ng mga kahoy, pang-prepare namin, Lord, sa aming pong coming na Bible Conference at saka Church Anniversary. And it's a blessing, Lord, na makita ng isang pastor na mga members nag-support sa gawain, Panginoon. Salamat din, Brother Jobin, Brother Edwin, Brother Michael sa taas, Brother Maki, na mayroon kaming iba-ibang mga gawain. And lahat na ito, Panginoon, ginagawa namin for the glory of God. And likewise, sa mga married ladies namin, mga teachers sa children, ibang mga nanay na nag-effort din, na somehow, Panginoon, maipadama nila ang kanilang love and concern sa anak ng kanilang pastor. Salamat sa another year. Tomorrow, March 3, Lord, si Clint, magiging finally 6 years old na po siya. Salamat sa kanyang life. Salamat, Lord, i-allow niyo po na maging parent kami ni Clint. And thank you, dear God, sa gi-entrust niyo po sa amin na batang ito. Tulungan niyo kami, mag-guide namin siya, at maging blessing ang kanyang life, matransform, and in a proper time, Lord, maintindihan niya ang salvation. And I pray, kung i-allow niyo, Panginoon, na sana makita ko ang batang ito na, Lord, tumutulong sa gawain. Someday sa ministry, meron siyang puso sa ministry, Panginoon. Make him an obedient child and good example. I know, Lord, medyo mahirap pa sa kanyang age ngayon, but little by little, salamat po na nakita namin ang kanyang spiritual growth, na kahit sa singing, di pa man siya marunong magbasa masyado, pero at least, Lord, naging familiar sa kanila ang mga kanta namin sa church, kasama yung mga ibang bata. And sana po sila mag-guide namin ang next generation ng mga batang ito. Maraming salamat. I-bless niyo iyong salita.
para this afternoon sa aming lahat. Magbigay po encouragement. This I pray in Jesus' name. Amen. And amen. Alright. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So si Paul, gisabi niya, gusto niya mga kapatid, ang goal ni Paul sa kanyang sulat para sa mga Philippian believers, na ma-adapt po ng mga Philippian believers ang isang mind. Anong klaseng mind? Hindi mind ni Paul, hindi mindset ng ibang tao, kundi mindset ng ating Panginoong Hesus. So ito yung gustong mind na dapat niya maging pattern nating lahat. Kaya sabi niya, let this mind be in you. Tanggapin ninyo, i-follow ninyo ito na mindset. At very clear, sabi niya, kanino dapat tayo mag-adapt? Sabi niya, which was also in Christ Jesus. So ngayong hapon, what kind of mind na gusto ng Diyos na ma-adapt natin? Nung sinabi ni Paul, let this mind be in you, doon siguro, ang lubat. Ano dapat na mind? What kind of mind, mga kapatid? Okay? So, 3 things lang po aking i-share ngayong hapon na gusto ni Paul na ma-adapt ng mga Philippian believers, and also, I do believe na gusto din ma-adapt ni Paul sa ating panahon ngayon. As we all know, na Pauline epistle po ito. Okay? So meaning, applicable ito sa body of Christ sa ating panahon ngayon. Okay, number one is that, what kind of mind na gustong i-emphasize ni Paul at ng Diyos para sa atin? A compassionate mind for the lost. Amen? That's number one, a compassionate mind for the lost. Magkaroon sana tayo ng mind or mindset na compassionate. Compassionate. Kanino? For the lost. Amen? Luke 9:10. Familiar ba tayo? Anong sabi ng Bible? For the Son of Man is come unto seek and to save that which was lost. Now take note, isa sa mga title ng ating Panginoong Hesus is Son of Man. Pumunta dito for a purpose, sabi niya, to seek and to save that which was lost. Si Jesus Christ ang ating pattern, si Jesus Christ ating perfect example na meron siya tinatawag compassionate mind. Maganda ng kanyang status, okay na, nag-enjoy siya sa glory ng kanyang Ama. Doon sa langit, gina-worship siya, and yet, pumunta siya dito, willing siya mag-submit sa command ng ating Panginoong Diyos na ipadala siya dito sa mundo to save the humankind. Amen? Alright? 2 Peter chapter 3 verse 9. Ano pang sabi ni Peter, mga kapatid? 2 Peter chapter 3 verse 9. According to verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen? Ano ang desire ng Diyos sa atin? Lalo na si Jesus Christ, not any, not willing. Underline that phrase, not willing, that any should perish, but that all should come to repentance. Pag sinabing ini, walang plano ang Diyos na isa sana, ni isang tao maimpyerno. Amen? Ang desire ng Diyos, lahat sana should come to repentance, makilala siya, masave ang lahat ng mga tao. Kaya po yung teaching, mga kapatid, na Calvinism, na nakadistilled na daw, sino yung palangit, sino yung paimpyerno, alam na ng Diyos. So napaka-unbiblical po yun. Kasi dito pa lang sa verse 1, sinabi ng Bible, not willing that any should perish. Amen? Ang desire ng Diyos, lahat na tao ay maligtas sana.
lahat na tao mapunta sana ng langit. Hindi kagustuhan ng Diyos na mapunta ka sa impyerno. Mapunta sila sa impyerno. Ang gusto ng Diyos. Kaya po siya na namatay, mga kapatid, para sa atin. Ay lahat sana gusto niyang isave. Pero, of course, ang tao binigyan ng free will ng Diyos. Hindi niya gi-allow ang tao na i-control niya. Binigyan pa rin niya ang tao ng ability to choose, to decide whether si Lord o ang devil ang kanyang susundin. But ultimately, mga kapatid, ang desire ng Diyos talaga, first and foremost, is lahat po ay masave. Amen? At salamat po, kasama tayo doon, mga kapatid, na nasave at giligtas ng Panginoon. Ang ating response, just to believe. Listen, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Repentance, that is a compassionate mind. That is the mindset of Christ. 1 Timothy 1:15. 1 Timothy chapter 1, verse number 15. Ano ang sabi ni Paul? Right? Verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save what? Sinners, of whom I am chief. Tanong, sinong tao na hindi sinner? Meron ba? Wala. Amen. So, ibig sabihin, lahat na sinner kasama sa mission ni Christ. Yun ang purpose ni Christ. Came into the world to save sinners. Tayo po yun. At sabi ni Paul, on whom, sabi niya, in whom, of whom I am chief. So dito po, i-acknowledge ni Paul, na kung meron mang pinaka-sinner, kung meron mang super-sinner, sabi niya, ako na po yon. Bakit po? Kay si Paul, gi-persecute niya ang church. Nung hindi pa saved si Paul, grabe siya kazilo sa kanyang religion, which is Judaism. Parisi po siya. Pero ayaw niya ang teaching ni Jesus Christ. Kontra niya ang teaching ni Jesus Christ. Kaya po, pinag-uusig niya yung mga Christian nung una. In fact, siya ang author sa pagpapatay ng preacher at evangelist na kung saan si Stephen. Siya po ang mastermind, mga kapatid. Kaya sabi niya, nung nasave na po siya, sabi niya, of whom I am chief. But pasalamat siya, nakasama po siya nag-isave ng Diyos. Sama siya, gisave ni Jesus Christ, mga kapatid. Kaya sa atin din po ngayong hapon, dapat ang ating mindset katulad kay Jesus Christ. Meron tayong dapat compassionate mind na masave ang mga tao. Alam niyo po mga kapatid, bakit tayo gapursige? Gapursige ako, Bible study, Bible study. Bakit meron tayong police ministry? Meron tayong Bible study sa BFP. Meron tayong Bible study sa, parole and provision. Isa lang ang goal natin para mapaabot natin ang gospel. Hindi naman lahat na tao madala natin sa church. Kasi ang pride minsan ng tao nandun. Huwag mo na akong imbitahin, may simbahan naman ako. Huwag mo na akong idala sa simbahan, kasimba man ko. Tama? May mga tao talagang ganun ang mindset nila, huwag mo na akong ano. Pero at least, nasabihan natin sila ng proper gospel. Kasi hindi lahat ga-preach ng gospel, tamang gospel. Kaya pinaabot natin sa kanila the proper, the biblical gospel, mga kapatid. Okay? So, bukas, schedule ko naman. Kasi marami kami, dumami ng mga pastor dito sa, sa Barrio Dos. So, meron kami tinatawag interfaith. So, lahat ng mga simbahan, pati GKK, gina-rotate kami. Mag-flag ceremony. Every Monday, may flag ceremony sa barangay. So, naka-schedule GKK. Next Monday, yung taga-Malipayon naman na simbahan, Fidelity. Next Sunday, ilan kami dito? Almost 20 na. Lahat bad sa Barrio Dos, Barangay Santo Niño. Ang last year ko na-schedule, parang October pa last year. Ngayon ako makabalik, bukas, March 3. So at least ma-compare nila ang proper gospel.
So, thank God, meron tayong access sa ating barangay. Nandun sila sa flag ceremony, ang mga deacon, teachers, nandun ang BHW, nandun ang BPATS, nandun yung garbage collector, nandun ang mga kagawad, nandun si barangay captain. So, privilege, baka preach tayo sa kanila. Hindi mo man yan mapuntahan isa-isa sa bahay. At least, sa flag ceremony, narinig nila na one day, may nagturo sa kanila, nag-preach sa kanila ng tamang gospel. At least di tayo liable na one day, ang kapitan nakarinig, ang mga kagawad sa Barrio Dos nakarinig, ang mga BSW nakarinig, ang mga teacher sa daycare nakarinig ng proper gospel. Kaya samantalahin natin mga kapatid. Privilege po yan na tayo po ay makapreach ng gospel. Nag-visit ako doon, yung bagong namatay na pastor dito sa Super Village, pastor ng Fellowship Baptist Church, gilid lang po na Iglesia ni Cristo, Pastor Jonathan Parinio. Noong kahapon, 28 pala, kailan ang 28? Friday? Okay. Nung nag-visit ako, na-meet ko yung asawa sa uncle ni Sir Alden, retired police, si Sir Arnel Falses. Ang wife niya, kapatid, Bible Baptist doon sa Davao de Oro. Tapos nakapangasawa dito ng si Arnel Falses, which is uncle ni Sir Alden. Member doon sa Fellowship Baptist Church, yung Super Village Bad na Fundamental Baptist, Pastor Parinio. At sinabi niya sa umaga ni Pastor Parinio, yung si Pastor Jonathan Parinio, ang kanyang anak ang siyang mag-replace sa kanya. Ang kanyang anak, na magpastor ngayon o nagpastor na, nagatrabaho ng city assessor. Ang kanyang wife, kasama kami sa parole and provision dito sa Hall of Justice. So nag-visit kami. Sabi ng asawa ng uncle ni Sir Alden, si Sir Arnel, anong pangalan niya, Sir Alden? Maybelline. Oh, sabi niya, Ma'am Joy, ipawali man o tagay man schedule islat si Pastor Dolay nga magwali sa kay pastor sa diri sa Lamay. Daw natulala si daw di siya mahuo ba siya o hindi. Oo. Why saka sabi na, hindi. Sige, lantawon ta lang. Kaya nung nag-preach ako doon sa Zone 3, sa gym nila, lahat mga drugs rin, hindi man drugs rin dire. Ang mga parol ba nga ang kaso pro drugs? Mga 70 sila, Brad. So, nag-preach ako, andyan siya, dalawa kami. Preach ako ng gospel. So, nagtaka siya nga hindi ako nagpabayaw. Siya, Pastor, wala mo lagi gipabayaw. Okay lang. Sila na lang mag-pray. So, siguro, doon kaya hindi ko gipabayaw, hindi ko sinner's prayer, word for word, Jesus, come into my heart. Wala ako na ganon. So, siguro nag-wonder siya. Kaya nung sinabi ng asawa sa uncle niya, Sir Alden, iskidulan mo si Pastor, tagay islat, nagkalanganin siya, ba sila iba ning, wala man niya pa sinner's prayer si Pastor. Katong nagligan, wala man niya gipasunod sa sinner's prayer. So, alanganin siya. But, mga kapatid, my point is that, at least alam nila, na dapat mga kapatid, ang gospel, ang tanong, saan ba nakapatong ang kaligtasan mo? Doon ba sa ginawa ni Jesus Christ o sa ginawa mo? Dalawa kasi klase ng salvation. Nakapatong sa ginawa ng tao o sa ginawa ni Kristo. So doon ang kaibahan natin. Pag ikaw ang Brad, ang confidence mo doon sa ginawa mo. Nag-pray ako, nagsisi ako, nag-confess ako, nag-accept ako. Gawa ng tao yun lahat. So doon ka nakapatong. Kaya minsan, pag gawa ng tao, sometimes may doubt ka. Sometimes, pag nagkasala ka, magsabi, baka di naman ako luwas, kaya nakasala ako. Malaki na ba yung kasalanan ko? Kasi nakabase doon sa ginawa mo. Hindi doon ang confidence mo, hindi doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Kaya sometimes, gadoubt ka sa salvation mo. Kung kaya save ba ako o hindi. Pag nagkaroon ka ng kasalanan. Doon tayo nagkakaiba. Amen? Kaya ang tanong ngayong hapon, saan nakapatong ang kaligtasan mo? Doon ba sa effort mo o doon sa effort ni Jesus Christ? Amen? Oo. Kaya suriin natin kung ang salvation mo, Brad, effort mo ba o si Kristo ang doon ka nagtiwala? Kasi pag sa sarili ka ba, delikado po yon. Kay Brad, gawa po yon ng tao.
Amen. Kaya dapat magkaroon tayo ng compassion, mga kapatid. Sabi ni Paul, let this mind be in you. Si Jesus Christ, although, Matthew chapter 9, binanggit ko ito last Sunday, this is kingdom gospel. Pero makita natin dito po yung compassion ng ating Panginoon. Matthew chapter 9, please. Tingnan niyo po. And very sa mga traditional, kahit tayo nung una, mga kapatid, kala natin na applicable, ito sa atin directly. Alam natin ngayon na ito primarily para ito sa Israel. Mga Israelite, ito ang sinabihan ni Jesus Christ. Pero yung principle na ating makita, tingnan nyo 36. 35, nag-preach si Jesus Christ. Gospel kingdom po ito na gospel. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching, take note, the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. So si Jesus Christ dito, Brad, ang kanyang nakita is that more than physical healing. Hindi lang physical healing ang kanilang kailangan dito. Nakita ng Diyos ang kanilang spiritual condition. Hindi lang yung kanilang mga sickness, hindi lang ang nakita ni Lord yung disease nila physically, but nakita ni Lord ang kanilang spiritual condition. Na itong mga tao ito ay helpless, itong mga tao ito ay walang direction, itong mga tao ito is fainted spiritually. Kaya sabi ng 36, but when he saw, hindi yung physical nila, the multitudes, the people, he was moved with compassion on them. Because what? Anong kanilang kalagayan? Ano ang kanilang plight? Ano ang kanilang condition? Because they fainted and scattered abroad as sheep having no shepherd. Ito po yung spiritual condition nila na nakita ng Diyos. Katulad sila ng sheep na walang nag-guide. Katulad sila ng sheep. Mga kapatid, scattered. Walang direksyon ang buhay. Kaya sabi ni Lord, 37, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Alright? So sana, katulad kay Jesus Christ, bawat kaluluwa, mga kapatid, i-consider natin sila na, tawag niyan, prospect. Amen? I-consider natin. Maawa tayo sa ating mga loved ones na hindi saved. Meron ba kayo, na-realize ba natin yan, Brad? Na what if one day itong aking loved ones, mamatay ito unsaved? Alam naman natin na ang misa di man makatulong. Kahit ano pa yung million pa yan, billion pa yung gastusin mo, para prihan sila, wala na yung kwenta. Amen? Kasi ang salvation before death, hindi after death. Sabi ng isang tao sa isang pastor, Pastor, pwede bang ipag-pray mo ang aking loved ones na namatay, na sana po makaakyat sa langit? Sabi niya sa pastor, nag-request siya na tulungan daw ipag-pray. So sinagot siya ng pastor para hindi siya ma-offend. So ito, Brad, ang kailan ka ba dapat mag-study? Before the exam, after the exam. Amen? Ano bang proper? Kung may exam, kailan ka ba mag-study? Before the exam or after the exam? Amen? Alam natin sagot. Kung ang sagot mo ngayon, after the exam, ambot na lang sa imo. Something is wrong. Tama? Before the exam. Visit kami nung visitation namin. Samtang hintay kami sa ibang, sa ibang mga men. Sabi ni Brad Jason, Pastor, wala ko sa Sunday, kaya mag-take ko civil service exam ko. Mo ba? Okay, sige Brad So, basa-basa ka, mag-review ka, self-review. Pastor. So, dadon siya sa cellphone, sige, ganun. Sabi ko, ga-email ba?
Sa aula, pastor, ka-study ko. Hindi ni ML. Delikado ko ni ML. Before the exam, sabi ng pastor, Brad, ganun din sa ating kaluluwa. Dapat ma-secure natin before tayo mamatay. Hindi after mamatay. So sorry Brad, hindi ko na matulungan yung parenti mo. Kay patay na siya. Dapat nung before siya namatay, doon siya dapat nag-prepare. Amen. So ganun din. Alam natin may mga loved ones tayo. Yes, gasimba sila. Yes, maybe mas active pa sa'yo. Maybe mas faithful pa sila sa'yo sa simbahan mo. Pero kapatid, pag maling gospel, wala pa rin. Kaya nasa atin ang proper gospel na alam natin kung anong gospel ang para sa ating panahon ngayon na dapat nating i-share sa kanila. And therefore, magkaroon tayo ng compassion sa kanila. Minsan, alanganin tayo kay baka ma-offend. Ano kasi tayo, pastor, mag-offend tayo ng conversation about religion kasi kaagad ang ano nila. Pag Bible kasi pag-usapan, pastor, baka mag-atras sila kasi religion kaagad. Bahala na ma-offend sila. At least, gisabihan natin na one day, meron pong judgment. At pag wala ka at hindi ka nagtiwala sa proper gospel, wala, impyerno ka talaga. Amen. Mga kapatid. Compassionate. Compassion, sabi ni Jesus Christ. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Sa ating panahon ngayon, ano dapat tayo? 2 Corinthians, yan po, before the cross. Ito after the cross. After the cross, sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 5. Chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Verse 20. Verse 19. Umpisa po, verse number 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry, take note, ministry of reconciliation, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Notice we have the ministry of reconciliation, and then that ministry was committed unto us. Okay? We have the word of reconciliation. Verse number 19. 20. Now then, sabi ni Paul, patapos na po siya, now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you, by us we pray you, in Christ's stead, be ye reconciled to God. Amen? So this is our ministry. The ministry of reconciliation. Nag-soul winning ka, that is the ministry of reconciliation. Nag-Bible study ka, that is ministry of reconciliation. Nagaturo ka ng mga bata, that is a ministry of reconciliation. Anything related sa gospel, that is ministry of reconciliation. Amen. Salamat kahapon, nag-sponsor. Isa sa ating mga members, nag-feeding program tayo sa mga area. Isa sa mga area sa ating mga extension classes. Amen. Mga kapatid, mag-involve tayo sa ministry of reconciliation. Sa anumang paraan, di ka man makavisit, pero there are some ways na makakontribute ka. Makakunik ka, makatulong ka sa ibang paraan. Na hindi lang sa pagsimba. Siguro busy ka, pero sa ibang paraan, pwede tayo. Pwede ka, pastor, meron akong 100, pastor, meron akong 50 pangdagdag sa gasolina sa tricycle, sa mga magsundo o para sa mag-extension classes. Malaking tulong na yung 50. Malaking tulong na yung 100 yung gipagasolina sa ating tricycle. Magtakbo ba yung ating tricycle kung walang ano? Ministry of reconciliation. A compassionate mind for the lost. I said, sana mga tatay, mga men, tingin kayo dito, Brad. Sana sa inyong mga events, sa inyong family gathering, Brad, sana kayo na dapat magtawag, kayo na dapat magtayo, kahit wala si pastor. Kayo na magsabi doon. Anong tawag sa parinti ninyo? Pwede ba? Bigyan niyo muna ako 30 minutes. Before tayo magkain, before tayo mag-pray, mag-share lang ako konti ng Word of God. Di ba siguro yan sila magalit?
What is 30 minutes? Explain mo lang yung 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4, Ephesians 1:13, tapos. Mga kapatid, gospel ka agad. Wala na. Wala nang iba. Then, mag-pray ka. At least narinig nila. Amen. Isingit talaga natin mga kapatid. Huwag tayo pong matakot or mag-alanganin. Let this mind be in you. Napakasarap kung lahat tayo mga kapatid may mindset na ganito. A compassionate mind for the lost. Amen? Compassionate mind for the lost. Sana yung ating grouping dyan na magdala tayo ng mga bisita. Sana ipagpatuloy natin yan. Hindi lang sana yan, Brad, pero sikapin natin, Lord, bigyan niyo ako ng prospect, makadala ako. Tulungan niyo ako, Lord. Salamat sila Brad RR, meron nang nadala. Sana yung iba pa, no? Magpursige tayo na makadala tayo, mga kapatid. Okay? Of course, hindi lang para sa tao. Number 1, para sa Panginoon. Okay, number 2, let this mind be in you. That's the title of our message ngayong hapon. Tanong, what kind of mind? First, a compassionate mind for the lost. Number 2, a serving mind for God. A serving mind for God. Matthew 20:28. Matthew 20:28. Matthew chapter 20. Chapter 20, verse 28. I would like to request all men to please read. Chapter 20, verse 28. All men ready? Read. Even as the Son of Man, who is that? Jesus Christ. Even as the Son of Man came, take note, came not to be ministered unto, but to minister and to give His life, what? A ransom for many. Hey, listen, Jesus Christ, He Himself is our example. Hindi na siya pumunta dito sa mundo upang paglingkuran, sa halip upang mag-minister. Not only to minister, but to give His life a ransom. Amen? Is not enough lang serve si Christ, but in fact, ibigay pa niya ang kanyang life para sa atin, sa ating katubusan. Imagine that kind of mind, mga kapatid. By nature, ang tao gustong paglingkuran. Bihira lang ang tao na gustong mag-serve. Lahat ng mga tao, mostly, gustong paglingkuran. Yes or no? Gusto, serbisyuhan. Kasi by nature, ang tao, self-entitled. Unaha ko, serbisyuhi ko. Pero kukunti lang yung tao na mag-serve. Gustong mag-serve. Mostly, mga tao, gusto sila ang paglingkuran, serbisyuhan. Pero ang Christ, ang mindset ni Christ, sabi niya, to ministered unto. Hindi siya pumunta to ministered unto, but to minister. So ito dapat, mga kapatid, ang klase po na mindset na dapat nating i-adapt. Na nung na-save tayo, binago ng Diyos ang ating mindset. Ngayon, na-save ka na, save na ako. Save na tayo. Dapat maghanap tayo ng paraan na tayo po'y makaserve. Hindi tayo ang serbisyuhan. Amen? In this church, marami. Marami tayo, may mga bisita tayo minsan. Dapat isang way na tayo na nag-minister ay sa ating pag-welcome sa ating mga bisita, sa ating pag-entertain sa bisita. Kahit simple lang na share ka ng Bible, that is ministering. Turuan mo siya paano malukit ang hymnal, inaawit natin. That is simple ministering. Amen? Na ito ba, paragraph 1, verse 1, ito ang verse 2, tapos ito ang chorus. Simple lang yan. Pero nag-minister na po tayo. Brad, balik-balik ha, sis. Thank you gid sa pag-visit. Balik-balik, ministering. Hindi na natapos na lang ang kanta, tapad mo diya, way mo ginasapak, way mo gani pamangkot, ano pangalan mo sis, tagadiin gali ka, salamat gida. Nakita mo diyan, anong sakyan? Sana one way nag-minister tayo. O sis, may sundo ka ba? Brad, may sundo ka? Alam mo, first time na bisita. Dapat mindset na natin, automatic. O, di ba? Testimony yan.
Ay, nami dito sa baptist, pag ano, gina-entertain ka, gid. Kato na simbahan ko, gina-accommodate, gid. Concern sila. Iba to nga simbahan na kadtuan ko. Damo ko simbahan na kadtuan, pero iba to, di ba? Kanami nga testimony. Hindi kay katanga-tanga, ikaw, kakaon-kaon ka pa dito, katug-tuhog ka pa dito, kaon ka pa sa tapos ang bisita. Natanga-tanga lang, kapanghuiad na lang kay gutom galito, kay way pumahaw. Di ka man lang nakashare na, ay, sis, ano, unay o brad. Ari, oh. Amen. Minister. Alisin natin yung mindset na tayo always ang gina-entertain, tayo ang gina-serbisyuhan. Tayo na lahat, mga servant. Before yung verse, ano sabi, Brad? Before yung verse binasa natin, anong sabi? Tingnan niyo po. Ano sabi? Okay? Before yung 28, 27. And whosoever will be chief among you, let him be your, what? Servant. Sino yung sa tingin ninyo mas mataas, mas ginagalang, siya dapat yung naglilingkod. Marami tayong nakikita sa mga FB, di ba? Na may-ari ng kampanya, CEO, tapos nagapakuno-kuno, tapos may ara gali suplado dito, tapos nagsuot lang siya ng simple, o tapos kanto siya dito, tapos supervisor niya, suplado, uy, sa kabalo, tagiya gali ka kumpanya. Nakita nyo, napansin nyo na, may mga parang vlog ba na guro ba? O dramatize ba? Nga, ano, tapos gisika-sika lang siya. O sino ka de, ano? O tapos daw ginabuli siya, daw ginamaliit siya, ginahumiliate siya ba? Ay, sa kabalo nga, ano lang, simple, uy, amo ganito tag-iyak ang kumpanya. Amo ganito busing niya. O, tiko de, balda siya. Amen? So, dapat di na sana na mag-abot na punto, mga ma-open ta ang aton mind. Kung may instance ka muna, dapat sa aton, sa body of Christ, save na tayo, dapat servanthood. Sino ang tao sa inyo? Servant. Sino ang chief sa inyo? Lantaw yung ka-chief, maga-serbisyo. Problema sa aton, gamay lang tas, daw ano lang, gusto na yung kita serbisyuhan. Oh? Hindi, dapat. Wala taas-taas diri. Sino ka manabat, isa lang ta sa body of Christ. Equal ta. Equal ta diri, way special diri. Dapat walay VIP diri. Amen? Patas ta diri tanarak, laro. Oh? Lalo na si pastor, why ko paborito diri sa inyo. Actually, tanan ka mo paborito. Pero sila nga pasulabihon, amo ni mas special, kini ordinary, hindi dapat na. Dapat dulaon ta na sa church. Dapat equal ta diri. Mga membro, kung may araman mo sa pakon yung tanan. Hindi ka mo magsilina, i-close ko si sister, kaya amo ni si sister, abi, permi kami gatex kanay, gid kami kay sister. Oo, amo lang hindi ka pangumusta. Biskanto wala ka pangumusta. Kumusta ha? Amo ganitong permi mo palapit, atong talagsa mo lang ginakumusta. Ano abi kay kung sino atong permi tatapad, amo man gina-close ta. O mo na Ma'am Joy, di na ako magtapad ha. Sa sunod ano ha? Gaop na rin na kamo visitation, sige pa kamo tapad. Hello, harap ka ta? Minister! Anong klaseng mind? A serving mind for God. Anong sabi ni Paul? Let this mind be in you. Kabay katani, sabi niya, kini nga pag-iisip, ini nga huna-huna, mangin in you. Hindi selfish mind. Hindi self-centered mind, but the mind who is for others. Anong song? This life for mine, this life for mine, how could I ever be? Anong sunod, Sister Miriam? Diba? Gikanta ba na sa choir? Kanta na sa choir? Take note ba, gisave ta ni Lord to minister others. Ang ating mission, ministering others. Ministering.
Hindi sa ating sarili, but for others. Christ, ang kanyang ministry for others. Ang kanyang miracle is for others. Ang kanyang life and death is for others. Kung hindi nagbigay si Christ ng kanyang life, hindi tayo nakabenefit. Kung selfish si Christ, hindi tayo na-save. Tama? But praise God, He gave His life for ransom for many. Verse number 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. One day, sabi ni Jesus Christ, dito kayo mga apostles, kay hugasan ko inyong mga paa. Excited man ang iban. Sige Lord, sige Lord. Sa sobra ka-excited ni Peter, sila niya, Lord, pwede ba hindi lang tiil? Binuglawas ko, Lord. Grabe, hapbat na gito. Oo, ang hamba ni Christ, hugasan lang ilang mga tiil. Pero si Pedro ay nakontento. Sila niya, Lord, apin lawas ko, apin ulo. Grabe. Sabi niya, swerte kayo, happy kayo. Pero ay naghambal si Jesus Christ. Imagine mo kaya, ano yung mga paa ng apostol? Kaya may mo ito gamidyas. May kapag kay gamidyas ka kada Domingo. Pero yun sila, way midyas. Iba nga ito. Di ba? Ang kanilang mga daan, dusty, rugged. Imagine mo, ano kayang paa meron si Peter? Parang luya, sobra pa yun sa luya siguro. Ang kaliyo kaya ito, hindi mo na Tapos, ni Jesus Christ, isa-isa. Baka, ginabras po ito niya. Grabe naman ni Peter, ng tiil mo ba daw? Kailangan naman siguro ni liha na. Di na ba, tabang di na makaya. Grabe naging ka. Imagine mo laktanay nila. Pero si Jesus Christ, kuha ng towel, laglagay ng tubig. Basahin niyo po yan. Nasa Bible po yan. Nasa Matthew siguro ba? Di ko Pero nandun. Imagine mo, dapat sana sila ang mag-minister kay Christ. Sila ang magserbisyo kay Jesus Christ. Yes or no? Pero nakita nyo, si Christ binaliktad. Si Christ, nagpila sila. Isa-isa, hinugasan ni Jesus Christ ang kanilang mga paa. Tapos, gitrapuhan pa ka towel. Imagine mo na. Dito lang na sa spa, makita mo sa putspa. Pero ang unang nagputspa, si Jesus Christ. Perfect example. Jesus Christ ministering. Amen? A serving mind. A serving mind. Anong sabi ni Paul? Acts 26, verse 16. Acts 26. Chapter 26, please. Look at verse 16 to 18. 26, 18. Sabi ng Diyos, ito yung gitrial na si Paul. Girecall niya paano siya na-save at paano siya pinili ng Panginoon. Verse number 15. Acts 26:15. And I said, Who art thou, Lord? Girecall niya ang kanyang salvation. Paano niya na-encounter ang Panginoon natin? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. But rise, sabi niya kay Paul, but rise and stand upon thy feet. For I have appeared unto thee for this purpose. May purpose ang Diyos. Bakit gisave si Paul? To make what? To make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee. Anong purpose ni Paul para sa mga Gentiles? To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Amen? So bakit gisave si Paul? To minister and a witness both of these things. Kaya si Paul, nung naging minister po siya, talagang makita mo po yung ministry ni Paul. Hanggang namatay si Paul, nag-ministry po siya. Nag-minister po siya. Amen? I have fought a good fight, sabi po niya, until death. Kasi yun po ang purpose ng Panginoon sa kanya. At thank God, mga kapatid, na fulfill po ni Apostle Paul ang kanyang role as a minister of Christ. Amen. Okay, another verse, Ephesians chapter 6, verse 21. Ephesians chapter 6,
Ephesians chapter 6. Mga babae, pakibasa please. Chapter number 6, verse 21. Verse 21. Ephesians 6:21. Ready? Read. Amen. So na-mention po ni Paul dito, isang tao, ang pangalan si Tychicus. Sino si Tychicus? Sabi niya, a beloved brother and a faithful what? Minister in the Lord shall make known to you all things. Kaya hindi po nakalimutan i-greet ni Paul sa kanyang letter. Kasi meron pong tao na one day naging faithful minister kasama ni Paul, ang pangalan si Tychicus. Amen? Anong pag-describe niya kay Tychicus? Hindi lang po minister, but faithful minister and beloved brother. Di ba napakaganda na description? Pag namatay ka, sabihin, Michael Malbibi, a faithful minister. Wow! Di ba? Perti ka pag-on. Perti ka tibay nga title. Hindi, Michael Malbibi, a maoy person. Ay, pagkasakit. Faithful, brad. Sino si Tychicus? Matutom nga ministro. Ibig sabihin, nag-minister si Tychicus. Si Tychicus, possible sabi daw, siya yung mga RD pawn shop sa ating panahon. Siya yung GCash. Siya yung Pimaya. Siya yung ginapadalhan. Tapos siya ang nagadala sa support para kay Paul. Ginakuha niya ang support sa mga churches, ihatag kay Paul. Kaya wala pa man mga Palawan Santo. Wala pa may Pimaya, wala pa may GCash. Siya, Brad, personal, nag-travel. Ang tawag sa kanya, liaison officer. Nagalayas-layas. Muna, layason. Muna nga layason? Mga sina, layas-layas. Hindi mo manakpan sa opisina, sige lang guwa. Oh, messenger ba? Yan si Tychicus. Bot silingon, wala ka pangupit. Siya, di man to kabalo si Paul, Kuhaan taman kuhaan taman kakapoy kayo, sige lakat-lakat. Kadto ka dito, tapos balik naman. May tani ko may tricycle. Laban sa to, BMW. Baktas, mintras wa. BMW na. Oh, mga kapatid, amen? Faithful minister. Sabi ng Bible, Tychicus. Oh, napakaganda. Kaya mga kapatid, ang ating role, it may be hindi sa highlight, wala ta sa spotlight, wala ta sa lamplight, pero in the sight of God, that is valuable. If you are ministering people. Tychicus is one of our example. Amen? So, faithful minister. Chapter 4, verse 29. Atras tayo konti. Anong sabi ni Paul? Okay, ito ang kanyang reminder sa atin. Bilang Christian. Kanina, medyo na-mention natin ito. All together, 29, ready, go. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So dito naman, dawi tayo mga kapatid. Giripriman tayo o giremind tayo that we need to be careful about our communication. Amen? About our words coming from our mouth. And Paul says, let no corrupt communication, that means foul words, bad words, should not be seen, should not be heard in the mouth of the Christian. Instead, what kind of words, mga kapatid, na dapat marinig ng mga tao coming from our mouth, but that which is good, amen? Which is good to the use of what? Edifying. Edifying. Dapat maka-edify. Dapat maka-encourage ng mga words, and that it may minister grace unto the hearers. So, kahit pala sa salita natin, maka-minister tayo. Amen? Kahit sa communication lang, kahit sa tawag lang, no? Maka-minister na po tayo sa mga tao. So, sabi ni Paul, dapat ma-adapt natin ito na mindset. What kind of mindset?
a serving mind for God. Let this mind be in you, a compassionate mind for the lost. Second, a serving mind for God. And third and last, let's go back to Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. At dito po tayo magtapos. Philippians chapter 2. Look again, verse number 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Verse 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Verse number 8, and being found in fashion as man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Third and final, a humble mind. Amen? What kind of mindset? Not only compassionate mind, not only serving mind, but a humble mind. Jesus Christ is our example. He humbled himself. He took upon him the form of man. The Bible says, but made himself of no reputation. Nawala, mga kapatid, di niya dinala ang kanyang pagka-Diyos, and took upon him the form of a servant. Yung pagiging servant, yun ang kanyang kinuha, mga kapatid, pinili, and was made in the likeness of men, naging katuwang siya o katulad siya sa atin. Ang sabi ng Bible, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient. So mga kapatid, ito dapat ang ating pong ma-adapt. Like Jesus Christ, amen? Another verse, unahan lang po, chapter 3. Si Paul naman ito. Apostle Paul. Apostle Paul. Sabi niya, kung merong something na dapat niyang ipagmalaki, if there is something na dapat niyang i-brag, if there is something na dapat niyang i-boast, si Apostle Paul na po. Pero anong sabi niya? Anong sabi niya? Verse number 4, chapter 3, verse 4. Though I might also have confidence in the flesh, kung mayroong bagay na confident ako sa aking laman. If any other man thinketh that hath whereof he might trust in the flesh. Anong sabi niya? I more. Masigit ako. Kung sa kumpiyansa lang pagsabihan sa aking laman, masigit ako. Bakit po? Ito ang dahilan. Sabi niya, verse 5, circumcised the 8th day. Na-comply niya po yung requirement sa isang Hudyo. Tinuli po siya, 8 days pa lang, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin. Benjamin is one of the elite tribe in Israel. Ano pa siya? Hebrew of Hebrews, that means pure siya na Hudyo. Hebrew of Hebrews, ano pa siya? As touching the law. Kung law pag-usapan, ano sino siya? A Pharisee. Di basta-basta ang Pharisee. Dapat pag Pharisee ka, memorize mo Genesis to Deuteronomy. Word for word, ganun po yan. Ganun katindi ang Pharisee. Kabisado mo ang law of Moses, ang Torah, and many other things. Si Paul, qualified siya. He was a law, mga kapatid. And he mastered the law of Moses. Sabi niya, law, sabi niya, mga kapatid, a Pharisee, verse number 6, concerning zeal, kung zeal ang pag-usapan, kung sa zealousness lang, kung sa eagerness lang, andun ako, sabi niya, I persecuted the church, persecuting the church dahil sa kanyang religion, touching the righteousness which is in the law, sabi niya, blameless, sinunod ko ang batas, okay, na-comply ko ang batas, di ko nilabag ang batas, sabi ni Apostle Paul, but anong sabi niya, verse 7, but what things were gained to me, ano man yung bagay na para sa akin, para sa mundo, ay karangyaan, prestige, sabi niya, gain to me. Sabi ni Paul, those I counted loss for Christ. Alam niyo, ang tao, kapatid, by nature talaga, by blood, by product, ang tao, after ng achievement. Amen? Ang tao talaga gabrag ng achievement. Hello, amen? Pinagmalaki niya ang kanyang achievement. At sabi ni Paul, kung meron mang dapat magpalaki, qualified po si Apostle Paul, Brad.
Pero anong sabi niya? What things that are gained to me, those I counted loss for Christ. Amen? Walang kwenta yun sa akin. Ano man yung background ko, ano man yung mga credential ko na pwede kong ipagmalaki. Pero sabi ni Paul in verse number 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Walang kwenta yun sa harapan ng Diyos. Sabi niya verse 8, ye doubtless, and I count all things, but loss for the excellency of the knowledge of Christ. Para sa Kanya, mas excellent yung knowledge niya na nakuha dahil kay Jesus Christ. My Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them. But sabi niya, but dung, that I may win Christ. Kita mo yung credential niya, yung achievement ni Paul, mga kapatid? Gi-consider niya as dung. Ano bang dung? Diba? Masama. Animal manure. Or ano? Yung lahat. 8 days, gi-circumcise siya. Hebrew of Hebrews. Sabi niya, stock of Israel. Ano pa? Tribe of Benjamin. Master of the law. Ano pa? Pharisee siya. Sabi niya, all those things are considered dung. Sa harapan ng Diyos. At sabi pa niya, mga kapatid, verse number 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, that righteousness which is of God by faith. So dito niya na-realize, mga kapatid, na lahat yung nagawa ni Paul sa harapan ng Diyos, wala pala yun. At sabi niya, akala niya na dahil sa kanyang righteous na siya. But in the sight of God, sabi niya, mga kapatid, hindi pala yung totoong righteousness. Kaya sabi niya, and be found in Him, not having mine own righteousness. Na-realize ni Paul na kahit Pharisee ka, ang law hindi pala magiging isang paraan na para maging righteous ka. Ang totoo palang righteousness ay makamtan lamang through the Lord Jesus Christ. By what? Faith in Christ Jesus. Kaya yun ang grace. Kaya perfect example si Paul ng grace. Akala niya masave siya sa law, pag-observe ng law, pero hindi pala. At siya na makasalanan, doon siya na-save through the faith of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya napakaganda po yung testimony ni Paul, mga kapatid. Makita po natin dito. In verse number 10, that I may know Him and the power of His resurrection and fellowship of His sufferings, being made comfortable unto His death. Amen? So makita natin yung humbleness ni Paul, yung humility ni Paul. Grabe, mga kapatid. No? A humble mind. Listen, humility is a symbol of spirituality. Amen. Hindi pwede ang tao na maging spiritual kung walang humility. Hanggat di na-develop sa atin, Brad, ang humility sa ating puso, never tayo magkaroon ng spirituality. Kasi requirement sa pagiging spiritual, you must learn how to humble. Amen. Christ is our example. Paul is our example. Humility not only is a symbol of spirituality, humility, second, is a symbol of deep relationship with God. Pag wala kang deep relationship kay Christ, hindi ma-develop ang humility sa ating puso. Pag shallow lang ang ating pagtingin sa Kanya, shallow lang ang ating relationship kay Christ, hindi ma-develop ang humility, mga kapatid. Kasi product yan. By-product yan ng deep relationship with God. And lastly, humility is a symbol or product of a growing Christian. Kapag na-develop na po yung humility, that means you are growing. You are growing little by little, mga kapatid. Amen? Nung binili ko ito, mga kapatid, hanggang dito pa. O napansin ko ngayon, halos gataas na. Baka pag conference natin dito, mas mataas na ito sa ating pulpit. No? Bakit? Ginapainitan, ginabunyagan. Pag hindi ito i-cultivate, hindi ito mag-grow. Ang ating relationship kay Lord dapat i-cultivate. Hindi yan automatic lang. Na-save ka na, automatic growth ka na, nag-grow ka na, hindi. I-cultivate mo yon, i-develop mo yon.
Amen? And humility is a product sa ating pag-develop sa ating relationship with God. Amen? Let this mind be in you. Sabi ni Paul, which was also in Christ Jesus. What kind of mind? A compassionate mind, a serving mind, and a humble mind. Amen? I hope and pray, tayo po, by the grace of God, like I said, ano man yan, sana ma-develop pa rin natin. Lord, bigyan niyo po ako ng humility. And Lord, please help me na ma-adapt ko po yung mind ni Jesus Christ. Hindi mind ng ibang tao, hindi mind ni Paul, but the mind of Christ, the mindset of Christ. Napakaganda kung ang mind ni Christ ma-adapt po natin, mga kapatid. Amen? Less ang problema. No, mag-enjoy tayo sa church. Pag ang ating mind, katulad po ng mind ng ating Panginoon. Amen. Every head bow, every eye closed, tayo-tayong lahat. Panginoon, dear God, thank you po this afternoon. Thank you po sa pag-remind ninyo sa amin na Lord, magkaroon kami ng mindset katulad ni Jesus Christ. Salamat kay Paul, ginamit niyo po, Lord. Isang